Matindi po mga kababayan yung nangyaring flash flooding sa Valencia, Spain. Sa latest report, umaabot na sa 150 yung mga nangamatay. Parang yung dito sa atin po sa Bagyong Christine. Pati sa Kingdom of Saudi Arabia mga kababayan, tinamaan din po ng matinding pagbaha. Imagine, hindi man dyan umuulan mga kababayan ng malalakas nung mga nakaraang dekada. Kaya nga po, hindi ready yung mga taga-Saudi, yung mga taga-Middle East, madalang yung pag-ulan dyan. Kaya yung kanilang mga kanal, yung drainage system nila mga kababayan, mabababaw. Kaya ayun po, malala yung nangyaring mga pagbaha. Pero dito sa atin, sabi ng ating Pangulo, Philippines has means to mitigate typhoons impact, recover, rebuild. Sabi po ng ating Pangulo. Yan po yung magiging focus ng ating gobyerno in the coming days. Wala man tayong magagawa kasi natural disaster siya. Pero may disaster mitigation tayong tinatawag. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. Matindi po yung nangyari sa Valencia, Spain. Ayan po mga kababayan. Spain floods held up as warning at Nature Protection Summit. Matindi po yung nangyaring flooding. You see? Yan po. Yan po. Tara po sila mga kababayan dyan, sa mga sasakyan. Naipit mismo nang magkaroon ng flash flood po. Nasa kasagsagan ng traffic sa Valencia, Spain, mga kababayan. Ito naman sa Saudi Arabia. Kahit sa Saudi Arabia po. Kita ninyo? Saudi Arabia. Hindi, Valencia, Spain pa pala to. Hindi Saudi Arabia. Mamaya ipakita ko sa inyo yung Saudi Arabia po. Valencia, Spain pa pala to. Ito naman po yung flooding sa Saudi Arabia. Tingnan niyo. Parang dito din sa Pilipinas po. Yan po. Matindi po. Tapon lang siya, mga kababayan. Yan Matindi. Ganon. Matindi yung pag-ulan po. So, ang daming sasakyan din po, mga kababayan, ang nalubog sa tubig. Ito na yung itsura sa Valencia, Spain. Yan po. Ganyan na kaputik po. Yan ang distraction ng flooding. Talagang kahindik-hindik.
Nagpatong-patong din mga kababayan, yung mga sasakyan. Ganon. Yan o, loob ng sasakyan. Lahat putik. Mamahaling sasakyan po. Yan na po ang itsura ng Valencia, Spain. Yung kalsada naging ilog na lahat. Always, mga kababayan, everywhere. Ngayon, ano yung nangyari? Bakit gano'n na lang matindi yung napakabilis yung pag-apaw ng tubig? At hindi na nakatakbo pa, hindi na nakaiwas yung mga residentes, mga kababayan, sa bilis. Flash flooding nga po yung nangyari. Sa bilis ng pagtaas ng tubig baha. Ang sabi mga kababayan, nagsalubong yung tubig dagat at saka yung matinding pag-ulan, yung baha. Ito yung sabi dito sa report ng CNN, The deadly flooding that struck Spain this week following intense historic rainfall is so expansive and severe. The area looked like an inland sea from space. Ito siya nung wala pang baha, mga kababayan, yung Valencia, Spain. Ito siya, yung satellite photo ng tamaan ng matinding pagbaho. Parang may inland sea. Naging dagat na po. Dagat na siya lahat. Yan matindi talaga po. Nilamon na ng dagat. Kasi nagsalubong yung baha saka yung dagat. Nilamon na yung Valencia, yung lungsod mismo. Sabi diyan, satellite imagery taken on October 8 before ito. Ito yung before the flood. In October 30 after show how much this week's flooding altered the landscape in east central coastal Spain. Ganun kalala. Yan, sabi diyan. A year's worth of rain fell in just hours in east central Spain Tuesday. Kaya yung mga sinasabi dito ng mga minions ni Duterte, ni Digong po at ni Inday, hanap po ng flood control projects na 5,500, pero hindi po inahanap yung 11,340 na flood control ni Digong. Baseless po yung kanilang mga kwento, ang kanilang mga propaganda. Kasi hindi uubra po yung mga inimplement na flood control. Kasi sabi po ng Pag-asa, yung ibinuhos na ulan dito sa atin ni Katrina, 533 millimeter of rain in just 24 hours. 24 oras ibinagsak. Ang normal rainfall, mga kababayan, 323 per month ang dapat na ibagsak lang sa normal rainfall. Almost double po yung ibinagsak in just 24 hours. Paano hindi ma-overwhelm yung ating mga river system? Ganon din po yung nangyari, pero mas matindi sa Valencia, Spain. Kasi po, ang sabi dito, a year's worth of rain fell in just hours in East Central Spain Tuesday. Yung normal rainfall po na dapat ibinabagsak sa kanila sa loob ng isang taon, binagsak lang sa loob ng ilang oras. Kaya nagka-flash flood. Naintindihan na ninyo, mga moron, na mga minions ni Digong. Siyempre, hindi man ninyo maintindihan ang scientific explanation po. Kasi nga, moron kayo. Tama? Ang gusto lang ninyo, manisi sa ating Pangulong Bongbong. Pero doon po, walang sisihan doon. Yung king ng Spain po, si King Philip, nagpaabot lang ng mensahe ng pakikiramay. Siyempre, pinag-utos niya tulad ng ating Pangulong Bongbong ang immediate response, rescue, search and rescue doon sa mga affected families in individuals na natrapo sa baha at yung retrieval ng 150 na mga casualties ng baha or fatalities na nalunod po sa baha. Ganun lang po. Pero dito, pati yung pagbabaha po, yung tindi ng pagbagsak ng ulan, isinisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Siya ba yung may gawa ng Katrina, bagyong Katrina? Ganon katindi, mga kababayan dito sa Pilipinas. So, yung baha, mga kababayan, ay dulot ng
pagbagsak ng napakalakas na ulan. A year's worth of rain fell in just hours in east central Spain Tuesday, creating a surge of floodwater that broke the banks of rivers. Nasira yung mga river banks, yung mga flood control system nila siguro. Lahat nasira sa tindi, sa dami mga kababayan ng tubig baha sa tindi ng pag-ulan. Yan o. That broke the banks of rivers, turned streets into raging rapids and washed away cars and bridges. Inanod lahat, pati mga tulay inanod. At least 155 people were killed in the catastrophic floods. The type of extreme rainfall event becoming all too frequent as the world warms due to fossil fuel pollution. Yan po mga kababayan yung nangyari. Oh. Yan yung dati. Ito na ngayon. Oh. Nilamo na ng dagat. Oh. So sabi dito sa report ng CNN, parts of the area now look like an extension of the Balearic Sea after unprecedented rainfall turned what should be dry ground into a vast expanse of water. Satellites imagery captured on October 30 shows. Yan po mga kababayan. Oh. Ganyan na yung itsura. Oh. Nilamo na po ng Balearic Sea yung Valencia. So as a result mga kababayan, dozens of people remain missing as of Thursday as rescue and recovery efforts continue, sabi ng report ng CNN. Grabe po. Oh. Ganyan katindi. Nagkatambak-tambak, nagpatong-patong yung mga sasakyan po. Oh. Cars are piled in the street with other debris on October 30 after flash flooding rocked the Sidavi area of Valencia, Spain. Yan po. Hindi lang po dito sa atin. Kahit sa ibang bansa. Spain, sa Middle East, sa Amerika. Sa Amerika, ganun din po. Yan ang report ng CNN. No? An unprecedented number of flood emergencies have ravaged the U.S. It's a warning of what's to come. Yan o, 4 minutes ago. Ano ang sabi pa dyan? The planet's largest lake is shrinking fast. Expert fear it may never recover. No, ito yung sa Amerika, mga kababayan. Matindi po. North Carolina. Ano sabi dyan? Extreme weather has thrashed the United States this year with more flood emergencies than any other year. A deadly, sobering statistic that scientists say paints a picture of the future as the planet warms. Kaya po napakalakas ang pagbagsak ng ulan kasi uminit yung mundo. Sa pag-init ng mundo mga kababayan, siyempre yung init galing sa araw. Sinasabi lang mga kababayan ng mga climate scientists na galing sa industrial pollution. Pero ang init po galing sa araw. Yan ang katotohanan niya. Sa sobrang pag-init ng mundo, mga kababayan, sige po ang hindi man lang sa atin yun sinasabi. Hindi binabanggit ng mga climate scientists po. Baka hindi na tayo makatulog. Sige po ang putok ng araw, solar storm. Sa pag-init po ng mundo, siyempre, yung evaporation ng tubig, di ba ganon? Mabilis siya. Yung galing sa dagat, galing sa mga sapa, ilog, lakes, pati sa labada natin. Mabilis yung pag-evaporate ng tubig. After the evaporation, saan yun mapupunta? Yun ang nagpo-form ng clouds. That is, elementary science. Tama ba? Water cycle. Hydrologic cycle po siya. Pag bumigat ng bumigat, yung napakakapal na clouds, siyempre, saan yun ibabagsak? Sa kalupaan at sa karagatan. Balik sa lupa, balik sa dagat. That is the hydrological cycle. Mas maraming nag-evaporate na tubig, mas maraming ibabagsak. Kasi hindi man yan po mag-escape sa outer space. Dito man lang yan, mga kababayan, sa ating atmosphere.
Tama po? Elementary science nga. Yan ang rason ng napakalakas na pagbagsak ng ulan. Kasi uminit ng uminit ang ating mundo. Sige kasi po ang activity ng araw. Pero biniblame ng mga climate scientists po yung mga industries natin. Kasi may i-introduce silang mga panibagong mga technology. May negosyo po sa disaster. Ganun lang ang sistema dito sa mundo. Kanya-kanyang paraan. Tama po. Kanya-kanyang paraan para yumaman yung mga bansa at yung mga negosyante na kumokontrol sa ating mga technology. So anong dapat natin gawin? Mitigation, sabi ng ating Pangulo. Ayan o. Philippines has means to mitigate typhoons, impact, recover, and rebuild. President Ferdinand Marcos Jr. assured the Filipino people of a whole-of-government approach to ensure the safety of residents in areas affected by Leon, which has weakened to a typhoon category. After Christine kasi po, sumunod agad si Leon. Pero pahupa na po siya. At yung ating gobyerno, padala kaagad ng mga tulong. Yan po, para alam ninyo. Armed Forces Air Assets ready to airlift relief goods to Leon hit areas. Sabi po ni Colonel Francel Margaret Padilla, yung Armed Forces spokesperson, asahan po ninyo ang pagdating ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Leon. Kapag gumanda na ang panahon at pwede na pong ligtas na makalapag ang mga Armed Forces aircraft. Padilla said aircraft from Indonesia and Brunei will boost foreign airlift support of Singapore C-130 and Malaysia's Eurocopter 725. On Wednesday, 2 Indonesian aircraft, H225M and M117 B5 helicopters and another from Brunei, C-295 arrived in the country to back the ongoing rescue and relief operations in Christine hit areas. Tuloy-tuloy po ang relief. Ang pwede nating gawin mga kababayan, i-mitigate siya. Hindi man po natin mapipigil ang pagbagsak ng matinding pag-ulan at ang paghampas ng malalakas na hangin sa pagtama ng mga bagyo. So dapat, kaya nga may tinatawag tayong climate change adaptation. Importante po, makinig yung ating mga residente sa mga advisories ng gobyerno. Huwag dapat matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo po, tulad nung nangyari dito sa amin, may namatay na anod sa baha, pinagsabihan na, nakipiesta pa, yung tinulungan natin ng 5,000 doon sa Barangay Bunga. Sabi ng nakausap kong kagawad, nagpilit pa yon na mag-cross doon sa spillway. May mga kasama, nagpilit na tumawid. Rumaragasa na po yung malakas na baha galing sa Mayon Volcano. Inanod siya. Nakuha na pala po yung latest na report. Nakuha po sa Rapu-Rapu na. Sa karagatan na ng Rapu-Rapu. Imagine, from Legazpi to Rapu-Rapu. Napakalayo na yon. Nasa isla na po. Rapu-Rapu Albay. So doon na inanod. Buti yung sumaklolo sa kanya na agapan kasi may sumaklolo sana, inakasama sa nahulog sa spillway. Butit na agapan, nabuhay po, nailigtas. You see? Kaya yung mga rescuers po, hindi man pwede na sila ay ilagay natin sa panganib. Kaya importante po yung preemptive evacuation. Pag nandyan na po yung mahirap na pong lumabas, pag nandyan na yung malakas na hangin, malakas na pagbaha, pag sinagupa yan ng mga rescuers, kasama yan mga rescuers ang malamang madisgrasya tulad ng nangyari noon dyan sa Bulacan, di ba? Pati mga rescuers po, namatay. Kasi sabi nga natin, di man yan mga superman, mga tao pa rin yan kahit may training. Kaya importante, preemptive evacuation sa mga ligtas na lugar. Kaya lang yung problema natin dito sa Christine, yung mga areas po na evacuation center na nga, identified as an evacuation center kasi 4 years hindi man siya inaabot ng baha, mataas ng lugar. Ngayon sa tindi ng binuhos na tubig, galing po sa malalakas na bagsak ng ulan, pati po yung evacuation center na overwhelmed. Inabot ng mataas na tubig baha, yung Naga City po, yung SM City po, tapos terminal, Bicol Terminal sa Naga, hindi man yun dati binabaha. Imagine alos lampas tao,
Yung baha doon sa SM City, sa loob mismo, pinasok yung SM City. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, kailangang i-revisit natin yung Bicol River Project na noon inimplement ng US aid panahon ng kanyang tatay. Pinatigil ni Cory Aquino 1986. Kita ninyo? At yung mga flood control projects po, it will take years sa implementation. Hindi updated yung plano. Kaya kailangan nating mag-update kasi nabago na ang panahon. Naintindihan ninyo mga moron, mga minions ni Digong. Sabi ng ating Pangulo, I assure the Filipino people that the government is ably handling all disaster management efforts. We remain in full control. Our resources and personnel may be stretched due to the impact of typhoons on multiple fronts. Despite this, President Marcos emphasized that the government has sufficient assets to mitigate the worst impact, recover from the wreckage, and rebuild stronger than before. Yung mga nasira pong flood control projects po, papag-aralan po, i-redesign nila na hindi na yung tulad ng dati. Mas maayos na dapat. Upgraded siya based sa pangangailangan ng panahon ngayon. Kasi we have global warming climate change. So sabi ng ating Pangulo, all agencies and instrumentalities of the government remain in full alert and remain ready to deploy aid wherever it may be needed. Yung bagyo po nasa Taiwan, lumubog na rin po yung Taiwan. Si Katrina nandoon na po sa Taiwan. Ayan po, nasa Taiwan na po yung Katrina. Yan o. Ayan yung mga flooding po sa kanila. Matindi rin o. Ang lalim o. O diba? Ang lalim ng baha o. Yan ang report ng CNA. Typhoon Kongre. Yan po yung Katrina. Yan ang flooding sa kanila. Sabi ko, baka isisipan ninyo, hanapan din ninyo yung Taiwan. Hanapan din ninyo ng flood control. Siguradong mayroon silang flood control din. Pero despite their flood control, tulad dito sa atin, binaha pa rin sila. Pero I don't think so na yung mga Taiwanese po, sinisisi nila yung kanilang leader. Dito man lang po, ang naninisi man lang po, yung mga minions ni Digong, kasi masama po ang loob nila sa ating Pangulo. You see, imbis tumulong na lang, wala nga ginagawang pagtulong. Tapos ako ngayon, nagpost ako ng another donation. 20,000 na po pala. May kahapon may nagpadala may nagpadala sa akin 4,000. Then kahapon may nagpadalang 10,000, di 14,000 running total natin. Kagabi may nagpadalang 6,000. So 20,000 na po ang running total natin sa donation. Ina-accuse pa ako ng mga bashers ko, ibubulsa ko na. Namimigay nga kami ng 30,000, 50,000, namimigay kami 100,000 plus na cash sa mga previous relief operations namin. Tapos yung 20,000 nanakawin ko. Namimigay ako ng pera, hindi ko lang ina-announce sa inyo kasi isipin ninyo nagyayabang ako. Pero ngayon sabihin ko sa inyo, masyado kayo. Kaya sabi sa akin ng mga donors, wag mo lang pansinin, Mr. Maravillas. Alam naman namin na honest ka. Kaya nga yung mga pamimigay natin, transparent siya dapat. Kung magkano, binibidyoan ko mismo. Kung 500 yung bawat isa, di 500. Kung 1,000, di 1,000. Kung 5,000, di 5,000. Bibilangan natin. Ganon for transparency. Tapos lahat ng receipts, kung halimbawa bumili kami in-kind donations, dadali namin o kung hindi magfi-feeding kami, yung resibo galing sa Jollibee, nakapublish lahat. Para lahat ng mga receipts, mga expenses namin for the relief, alam ninyo. Hindi man po ako tulad ni Inday na walang matinong resibo. Itutulad pa ninyo ako sa gawain ng leader ninyong si Paul Torrera. Never natin gagayahin yung ginagawa ng mga leaders ninyo.
Kaya nga po, sa tagal ko na sa ganitong gawain po, wala man na nag-akyo sa akin ng pagnanakaw. Kayo man lang, yung mga hindi man po nagbibigay, hindi man sila nagdo-donate sa atin, sila pa yung may lakas ng loob na magsalita na nanakawin niya, bubulsayan ni Mr. Maravillas. Yung mga nagbigay po, tahimik. May tiwala sila sa akin. Masama lang yung loob ninyo. Kaya nga sabi ko sa kahapon, yan talaga po ang ugali ng mga tao. Ang matinao, maginibo. Ang mainakusa, yon ang may gawa. Hindi ko man po yan pinapatulan mga ganyang pinagsasabi. Bayaran na niya, bayaran. Magkano? Wala man kayo maiproduce na ebidensya, lahat lang kayo akusasyon. Parang yung pulburon lang na akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man nila mapatunayan. O ito naman po, flooding from storm Trami kills 5 in Vietnam. Pati sa Vietnam po, may baha. O ito yung latest sa Christine po, 150 yung death toll. Pero nalampasan na po ng Spain, 155 na po sa Spain. Mas malala sa Spain, mga kababayan. So maraming salamat doon sa latest donor natin ng 6,000 pesos cash. Anonymous siya, ayaw man magpakilala. God bless you more po. Update na lang po namin kayo ng actual relief operation. May video naman siya po. Tapos yung expenses, yung mga receipts, ipopost namin. Ipapadala namin sa inyo mismo. Pipicturean ko, tapos ipadala namin sa inyo. Tapos file namin siyempre, may file kami. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.